May sasakyan ka at gusto mong kumita, pero nahihirapan kang kumuha ng PA-CPC na issued ng LTFRB? Walang problema. Tapusin mo ang video na to. So, what's up mga kakayod? Another day, another tutorial na naman tayo. Alam nyo ba na hindi na kailangan ng PA at CPC kapag nag-register ka sa Lalamove driver? NONGA Baeng IMGA requirements para makapasag sa Lalamove driver. Unang-unang requirements, syempre ang ating professional driver's license. Pangalawa, NBI at police clearance. Pangatlo, photos ng sasakyan, harap, likod at gilid. Dapat malinaw, nakitang-kita yung mga picture, lalo na yung plate number natin na i-register sa Lalamove driver. Syempre, ang pang-apat ay ang profile picture natin. Register tayo, required tayong mag-selfie. Hindi sila tumatanggap ng mga nasa gallery na photo. Dapat ora mismo pag magre-register ka. Ang panglima, lalo na kung hindi sa'yo ang sasakyan, kailangan mo ang LOA. Ano ba ang LOA? Ang Letter of Authorization. Authorization ng mismong may-ari. Kailangan ng pirma ng registered owner, tsaka ang valid ID niya. At syempre, ang impormasyon ng sasakyan. Pero kung sa'yo ang sasakyan, hindi mo na ito kailangan. At syempre, hindi lang ito tutorial ng requirements. Tuturuan ko din kayo kung nakapag-register na kayo sa Lalamove. Turuan ko kayo step by step paano gamitin ang apps. Let's go mga kakayod! Mga kakayod, kapag pwede na kayong bumiyahe sa Lalamove driver, pwede na kayong tumanggap ng booking at on nyo lang yung on duty at lalabas ng maraming booking. Tingnan nyo din sa screen na may lumalabas na regular, priority at ang pooling. Alam nyo ba ang pinagkaiba ng pooling, regular at priority sa Lalamove driver app? Ito ang mabilis na paliwanag. Ang pooling, pinagsasabay ang dalawa o higit pang delivery sa iisang biyahe. Mas maraming booking ang pwedeng makuha, pero mas mahaba ang ruta. Ang regular naman, ito ang normal na delivery, isang booking lang at standard ang delivery time. Ang priority, mas mabilis ang delivery dahil inuuna ang order na ito. Taas din ang bayad ng customer kumpara sa regular. Isang tip mga kakayod, hindi kailangan tanggapin ang bawat booking. Mas mainam na maghintay ng booking na tugma sa ruta na gusto mong puntahan at may magandang fare para mas sulit ang biyahe. So nga pala mga kakayod, nandito ako ngayon sa Cainta at gusto kong umuwi na ng Bulacan. Kaya ang gagawin natin, maghihintay tayo ng booking na papunta o malapit sa ruta na pauwi. Hindi tayo basta tatanggap ng kahit anong booking. Pipiliin natin yung magandang ruta. Click lang natin ang gusto nating booking tapos i-slide ang start now para ma-accept ito. Tandaan mga kakayod, paunahan din ang pagkuha ng booking. Kapag naunahan ka ng ibang rider o driver, hindi na ito mapupunta sa'yo. Kaya kung pasok sa ruta mo at okay ang fare, huwag nang mag-atubiling i-accept. Kuha natin ang booking. Ngayon, i-check natin ang ruta. At isang tip mga kakayod, tawagan muna ang customer at itanong ito kung okay bang dumaan sa expressway. Mas mabilis ang biyahe, pero siguraduhin muna ang sang-ayon ng customer, lalo na kung may additional toll fee. So skip natin, nakausap natin ang customer at okay na sa kanya na dumaan tayo sa tollgate para mas mabilis ang biyahe. Isang tip mga kakayod, siguraduhin laging may load ang mobile phone nyo para makatawag tayo sa customer. Hindi ito katulad ng ibang delivery apps na may in-app calling feature. Kaya regular na tawag o text ang gamitin sa pakikipag-ugnayan, mas mabuti ng handa para iwas aberya sa biyahe. Isa pang tip mga kakayod, bago tayo pumunta sa pick-up point, itanong na agad sa customer kung ano ang ipapadeliver para alam natin kung ano ang klase ng item ang ikakarga sa sasakyan natin. Nakumpirma na natin ang customer ng lahat ng detalye, itap natin ang arrow sa itaas ng pick-up location. Tapos i-click ang Google Maps para masimulan ang navigation papunta sa customer. Mas madali itong gabayan ang biyahe at makaiwas tayo sa pagkaligaw. So mga kakayod, ano pang hinihintay natin? Biyahe na tayo at puntahan na natin ang pick-up location ng customer. So nakarating na tayo sa pick-up point mga kakayod. Tawagan muna natin si customer para ma-inform sila na nandito na tayo. Sa labas? Opo. Sige ma'am, may sarado po eh. So mga kakayod, kinakarga na nila ang mga items na di-deliver natin sa Ginto, Bulacan.
nakarga na ang items ay deliver, slide lang natin ang arrive. Pagkatapos nito, i-click natin ang add photos at picture ng items para may proof tayo na nag-load ng delivery. At i-click ang use photo tapos confirm loading. Pagkatapos nito, magdadirect na tayo sa proceeding to drop off. I-click lang ulit ang arrow sa drop off location at piliin ang Google Maps para sa navigation. So tara mga kakayod, ihatid na natin ito sa customer. So mga kakayod, nandito na tayo sa Pulong Gubat, Ginto, Bulacan. Hinihintay na lang natin yung magpipick up nung na dineliver natin galing Rizal. Mga kakayod, tinawagan ko na yung pick up ng items natin. Kayo nakamotor? Sige sir, sundan ko po kayo. Sundan ko po kayo. Apa, sundan ko po kayo. As you can see mga kakayod, sobrang sikip ng daan papunta sa ating drop-off location. Dito talaga magagamit ang ating driving skills, lalo na sa pagmaniobra at pag-iingat para makarating tayo ng safe sa customer. Kaya mga kakayod, always be alert, dahan-dahan lang sa masisikip na lugar at siguraduhin safe ang bawat galaw habang nagdi-deliver. So mga kakayod, nakarating na tayo sa drop-off at mag-i-start na din tayong i-unloading ang kanilang items. So mga kakayod, kapag na-discharge na natin lahat ng items, i-slide lang natin ang arrive. Pagkatapos, i-click ang yes, drop off now. Next, piliin natin ang take photo at picturean natin ang loob ng sasakyan na wala ng laman bilang proof na na-deliver na natin lahat ng items. And then, i-click ang use photo, tapos i-confirm delivery. At ayun mga kakayod, successful na ang ating delivery. Isa na naman ang booking ang natapos ng maayos at safe. Then mga kakayod, pagkatapos ng delivery, pwede na kayong magbigay ng review sa customer. I-rate natin sila based sa ating naging experience sa booking. So mga kakayod, ibibigay ko sa inyo ang link, ilalagay ko sa comment section para makapag-register kayo sa Lalamove Driver. So ayun mga kakayod, sana nakatulong sa inyo. Yun lang, ingat!